Gusto ko lang balikan yung tungkol kay Bong Daza kasi ang alam ko hindi natin na-discuss yun dahil parang hindi natin yun during our live. Natin yun. Hindi natin sinabi yun sa taong bayan. Pero kanina, nung nag-vlog ako, nabanggit ko na ang informante mo talaga ay si Bong Daza. So kung ibabalik natin yung mga time na yon, di ba siya naman talagang informer? Naalala mo pa ba yung mga senaryo na yon nung time na pumunta sa PIDEA? Ganito po yun. Sa ikababati, total, nagsalita na si, Ivy, nagsalita na. Mayroong mayroong dalawang empleyado ng PIDEA, technical employee, hindi sa ahente, hindi sila ahente. Ngayon, nandun sila sa may bahagi ng Araneta Avenue. Alam niyo yung yung istorya nung pagkakasangkot nitong si Bongbong Marcos diyan sa paggamit ng illegal na pulburon ay nagresulta doon sa report ng isang nagpakilalang anak-anakan nitong si Maricel Soriano. Yan. Yan po yung diyan po nagsimula yan nang ito ay lumapit doon sa dalawang kawani ng PIDEA. At sinabi nga, base doon sa pakiusap, ang gusto matulungan itong anak-anakan ni Maricel Soriano doon sa kanilang problema, sa kanilang tinatawag na inay. Sabi, sana matulungan at ma-rehab itong si inay. At nung ito kausapin ng dalawang empleyado ng PIDEA, lumalabas na ito palang si inay ay mayroong mga kabarkada at mga kaibigan na mga prominenteng tao. Kabilang nga yung isang senador na nagngangalang Bongbong Marcos alias Bonget. Yan po yun. At kasama yung kanyang mga kabarkada. Doon sila pumupwesto. At doon sa base, doon sa kwento ng anak-anakan na yon, ang napagkasunduan, tutulungan itong anak-anakan na maiparihab itong si Maricel Soriano. Wow. Yung nga, binigay yung yung lugar kung saan. 46 nandiyan ngayon sa harapan mo. Ngayon, ang nangyari, siyempre, nakarating sa kaalaman namin yan, base sa dahil nga, yung trabaho na yan, sa pagkakaalam ko, iniaalok yan kung kani-kanino doon sa PIDEA, doon sa mga operating unit. At isa nga kami doon sa operating unit na nakatanggap niyang impormasyon na yan. Ngayon, sa amin, siyempre, pagka ganyan nakakatanggap kami ng ng mga information yan, number one, siyempre, i-check namin yung veracity ng information. Magkakaroon kami ng mga counter-checking, tama ba yung meron ba talaga, nag-i-exist ba yung lugar, nag-i-exist ba yung mga personalidad. Siyempre, nagkakandak kami ng mga ng mga discrete activity tulad ng mga casing and surveillance. Yan, nagkakandak na yan. So, yun nga, sa kumbaga sa na nga namin itong si confidential informant. So, hindi ko lang masabi dito sa dahil nga medyo merong merong magkakaroon ng legal implication Dahil nga baka malagay doon sa hindi lang ako pati yung mga kasamahan ko malagay doon sa masilip nila yung masilip nila yung isang avenue na pwede ito abduction o kaya pwede ito kidnapping. Oo. But anyway, go ahead. Tanong lang ako, agent, itong si Bong Daza na confidential agent mo, alam mo ba kung bakit binolunteer niya itong impormasyon na ito? Ang alam ko masyado silang matalik na kaibigan ni Bangam. Bakit kaya? Ito po doon sa process sa process po nung tawag dito ng anti-illegal drugs operation. Si Bong Daza hindi naman po siya nakuha na kumbaga sa may proseso
na kaya namin siya na ano no, kaya siya nakalawit. Pumaya. Kumbaga, parang palit ulo. Parang palit ulo. Ganun. Parang palit ulo. So, yun yung ano no, kumbaga, mahirap kasi idetalyeng maigi doon sa ano dahil nga merong ano merong mga legal implication na po pwedeng magamit laban doon sa mga ano, siyempre lalo na pag kami magka-interest, ha? O pwedeng ano ito, 'di ba? Pwedeng gawing ano. So sa madaling sabi, itong si confidential informant, siya yung nag-provide at siya yung ano no, siya yung nag-declare ng ano no, ng naratibo at ito ni-reduce doon sa sworn statement. At ito pinanumpaan niya doon sa isang abogado ng Legal and Prosecution Service ng PIDEA. Pinanumpaan. Kasi nga, yung kanyang sworn statement na yun na in form of deposition ng witness dahil i-apply sana ito ng search warrant para doon sa Unit 46C sa Rockwell dyan sa Makati, sa Rizal Tower. I-apply sana ito ng search warrant. Kaya lang, hindi nga pumayag doon sa ginagawa na in-apply namin na ano no, na pre-ops at authority to operate, hindi po binigyan ng clearance. Dahil nga ang subject ng mga panahon na yun ay itong si Senator Bongbong Marcos. Well, Agent Morales, anong ibig sabihin mo doon sa palit ulo? Ang palit ulo po, ganito po yun. Yung isang tao na ano siya, no, halimbawa nasa custody ng law enforcer, nagboluntaryo siya na ano no, na magturo kapalit ng kanyang ano no, ng kanyang kalayaan. So huhulihin niyo na siya dapat. Hindi po, ganito po 'yun eh. Yung palit ulo po, halimbawa no, meron kaming nakuha na mas lower yung kanyang offense o mas lower yung kanyang participation o yung kunyari halimbawa talagang nakuha lang namin siya halimbawa dahil sa paraphernalia o small amount ng drugs ano, pero yung ituturo naman niya ay mas malaki. Katulad doon sa unit na sinasabi niya na mayroong mga ano to ano, maraming makukuha, more or less 100 grams ang ano no, makukuha namin doon sa loob. Doon sa ano, kaya nga kung ini-apply namin ng search warrant ito, talagang non-bailable offense. Yung talagang aabutin nung ano nun, ano, yung person na may custody nung dangerous ano, pulburon. Kumbaga sa ano, depende doon sa kanilang magiging participation doon sa commission nung offense. Pagka inabot namin sila doon. May balita ka ba, Edith Morales, kung meron pang aktibo sa PIDEA na sinusundan itong kaso na ito, no? O talagang it's dead? It's dead on arrival na itong kasong ito, it's history. Or meron pa rin mga nagmamahal sa bayan na binubuhay pa rin itong kasong ito? Wala na po. Takot. Kasi winala na nga po nila yung ano no? Winala na yung kaya kahit ako no mismo doon sa aking kasama, nakasama ko mismo dito sa operasyon na to. Kapag tinititiga ko sila sa mata, nagsasalita yung mata nila, wag mo na akong idamay. Ikaw nasa labas na, direktor na ako. Mawawalan kami trabaho. Ikaw na kaya kong matanggal. Nabuhay ka nga na isang dekada eh. Ganun yung ano, dahil nga alam talaga nila na matatanggal sila eh. Pero ang isa dito sa nakakatawa dito, Spokes, yung pagpapatigil ng anti-illegal drugs operation sa mga drug den. Bakit pinatigil yung paghuhuli sa mga drug den? Dahil ba aabutin nila si Sandro Marcos? Dahil ba aabutin nila si Sap Lagdameo? Dahil ba aabutin nila itong sila yung sila Bongbong Marcos sa bahay ni ganito? Sa ganitong bahay? Yan po kasi ang radar ng PIDEA malawak. Malawak po yan. Po pwede lahat ng mga impormasyon po pwede nang gagaling sa lahat ng sa community. Katulad yan, yung anak ni Bongbong Marcos din sa Wakwak, talagang itinitip sa akin, talagang ang barkada talagang wanto sawa ang paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. Kaya lang,
wala nang pangil ang PDEA. Saan ka ba naman nakakita? Narcotics agent ka. Hindi ka po pwedeng manghuli ng ng mga possession.